follow the actions. Share, care, lend a hand, help a friend today. Shine God's love in all you do, with kindness every day. Share, care, lend a hand, help a friend today. Shine God's love in all you do, with kindness every day. Smile. Share, care, lend a hand, help a friend today. Shine God's love in all you do, with kindness every day. Share, care, lend a hand, help a friend today. Shine God's love in all you do, with kindness every day. Shine God's love in all you do, with kindness every day. Yay! Clap your hands! Okay. According to our song, ano daw yon? Share, care, ano pa? Lend a hand, help. Sino ang help? Help a friend every day. Okay, sige. Let's pray first. Let's pray. Lord Jesus, we thank you, Lord, for today. Thank you, O God, Lord, for bringing these kids in the church safe and sound, O God. Lord, we pray and we declare that they will learn something new this morning. This we pray in Jesus' name. Amen. Okay, upo na ang mga mababait na bata. Sino ang ready na sa ating story? Sino ang ready? Raise your hand. Smile ang ready na. Oh, I like your smile. Alright. So tingin, pwede doon sa screen, pwede din kay teacher para mag-listen. Pag mag-story si teacher, ano ang dapat gawin? Mag-behave at makinig ng mabuti. Hindi dapat sigitok. Ready na ba? Ready na? Okay, so ang ready na, itaas ang kanyang kamay. Ay, hindi nakinig ang iba. Ang ready na, itaas ang kamay. Ang ready na mag-smile. Ang ready na mag-clap ng kanyang hands. Alright. 1, 2, 3, eyes on me. Say 1, 2, eyes on you. Okay. So the story na i-discuss natin this morning is about a good Samaritan. Ano ang title of the story? A Good Samaritan. And this story is taken from the book of Luke, chapter 10, verses 25 to 37. Okay, now, makinig ng mabuti. There was a man who was walking on the road. He was happy and humming to himself. May isang tao na naglalakad. Nakita niyo ang tao na yan? Siya ay naglalakad at siya ay very happy. Show me a happy face. He was very happy. And while walking, this man was humming. Oh, humming means you are singing while the lips are closed, baby. Pag ganyan siya. Na ganyan ang man while he was walking. Now, but suddenly, may mga bad guys na dumating. Oh my! May mga bad guys na dumating at kinuha ang kanyang mga gamit. May dala siyang gamit tapos kinuha ang kanyang mga gamit at gi-hurt siya. Tingnan niyo yan. Oh my, good thing yan or hindi? Hindi, pero gi-hurt siya ng mga bad guys. Kinuha ang kanyang mga gamit. Tapos pag kuha na ng kanyang mga gamit, umalis ang mga bad guys at iniwan nila ang man na nakahiga lamang. Oh, kawawa ang man, hindi.
Kawawa siya, hindi. Kawawa masyado. Aside na kinuha ang kanyang mga gamit, sinaktan pa siya, binugbog pa siya. At tingnan niyo, may mga dugo ang ang lalaki, ang kamay, ang ulo at ang katawan at iniwan siya na mag-isa. And alam niyo, naiwan naman siya no. Doon na siya sa side, then may dumaan na priest. Ano ang dumaan? Priest. Okay, alam niyo, nakita niya ang sugatan na tao. Pero sabi niya, I don't want to get involved. Ayaw ko na masali dito. So ano ang ginawa ng priest? Ang ginawa niya, lumakad siya. Lumayo siya at hindi niya tinulungan ang lalaki. Oh, tumulong siya, hindi. Hindi niya tinulungan kasi ayaw niyang madamay. Now, umalis naman yung priest mo. Tapos may pangalawang dumaan. Say, pangalawang dumaan. Yes, may pangalawang dumaan, a Levite. So when you say Levite, ito ay nagtatrabaho sa church. Maybe leader siya sa church or nag-serve siya sa church. Kaya nag-work man siya sa temple, dumaan. And alam nyo, nakita niya ang lalaking sugatan. And alam nyo, hindi pa rin niya tinulungan. Masad kayo or mahappy? Masad. Kasi hindi niya tinulungan, dumaan lang siya. At tiningnan niya lang ang lalaking sugatan. Kawawa masyado ang lalaki. And ika-third man, say third man. May ikatlong dumaan. Isang Samaritan. Say Samaritan. Alam nyo, ang Samaritan at saka Jews before, hindi yan sila friends. Friends ba noon ang Samaritan at saka Jews? Mga Jewish people, friends sila, hindi. Hindi sila friends before kasi ang Samaritan at saka mga Jewish people, may disagreement sila. Kasi they have different ways of worshiping God and they believe also different. Ang nag-believe din sila na may different places na pag-worship. Kasi ang mga Jewish people, they believe na ang right place to worship God is the temple. Pero, ang mga Samaritan people naman, nag-believe sila na ang right place of worship is the Mount of Gerizim. So that's why, because of that disagreements, hindi na nagatok ang mga Samaritans at saka mga Jewish people. So may mga disagreements sila. Pero tingnan natin ito. Ang Samaritan, dumaan siya. Alam nyo, ang ginawa niya, ang ginawa ng Samaritan na ito ay hindi katulad ng ginagawa ng ibang Samaritans kasi ang ibang Samaritans hindi man sila tumutulong. Pero itong Samaritan na ito ay tinulungan niya. Clap your hands kasi tumulong siya. Tinulungan niya ang Samaritan na ang Jewish man na nasaktan. And he felt sad. O, show me sad face, be. Nasad ang Samaritan sa nakita niya. Kaya tinulungan niya sino tinulungan niya? Ang taong nasugatan. And alam nyo, hindi niya lang nilapitan. But, nilinis din niya ang mga sugat. Say, nilinis. Nilinis niya ang mga sugat at pinasakay niya sa donkey. Yan, pinasakay niya at nilagay niya para makarest ang sugatan na tao, nilagyan niya sa inn or a small hotel. Then, ang Samaritan pa talaga ang nagbayad. Okay, palakpakan natin ang Samaritan man.
Oh, kasi nag-help talaga siya. Tapos sino sa tatlo ang nag-help talaga? Ang priest? Yes or no? No. How about ang Levite? No. How about ang Samaritan? Yes. Good masyado ang Samaritan, no? Even if they were not friends, pero tinulungan pa rin niya. Tapos, sa story, it was just a story ni Jesus. Tapos sabi ni Jesus, which of these three was the neighbor to the hurt man? Sino doon? Ang nag-care talaga? Ang Samaritan. Okay? The people answered, the one who helped him. Okay. Remember, kids, it's good to be kind. Say, it's good to be kind. Yes. Remember, being kind and helping others makes us good neighbors. Sino ang mga may neighbors dito? Sino ang may mga friends? Okay. So one way na makatulong tayo or one way of showing that we love our neighbors is to help. Say help. Again, say help. Okay. Just like in our song, it says care. Ano pa 'yon? Share, care, lend a hand. Okay? Meaning, mag-care ka, mag-share ka, then mag-lend a hand. When you say lend a hand, mag-help ka. And make with kindness and love. Okay, naintindihan? Say, I will help. Yes, if someone is in need of help, dapat tayo ay mag-help. Tutulong tayo. Kasi yan din ang gusto ni Lord, yung tumulong tayo. Hindi lang yung tingnan natin ang nangangailangan. For example, nadapa ang friend mo. Ano ang dapat mong gawin? Ha? Tawanan? Ano ang dapat gawin? Tulungan. For example, nahulog ang notebooks ng friends mo or classmates mo. Anong gawin mo? Tulungan. Hindi pagtawanan. How about nadulas? May nakita kang bata na nadulas. Anong gawin mo? Tulungan. Hindi dapat pagtawanan. Naintindihan? Sino ang nakaintindi? Okay, ang nakaintindi, tayo. Let's dance again our song. Please, sa Share Care na song. Follow. Share, care, lend a hand, help a friend today. Shine God's love in all you do, with kindness every day. Share, care, lend a hand, help a friend today. Shine God's love in all you do, with kindness every day. Share, care, lend a hand, help a friend today. Shine God's love in all you do, with kindness every day. Share, care, lend a hand, help a friend today. Shine God's love in all you do, with kindness every day. Shine God's love in all you do, with kindness every day. Okay, wow. Share, care, lend a hand. Those are some ways na magpakita tayo ng love ng ating mga neighbors. Say neighbors. Ano yung neighbors? Kapit bahay. So sa school, ang kapitbahay niyo yung classmates ninyo. Sa family niyo, sino ang kapitbahay? Can be your
your family, your mama, papa. But it can be also your neighbors, yung kahit hindi natin kilala. And that leads our memory verse this morning. Say Luke 10:27. Love your neighbors as yourself. Madali lang yan i-memorize. Sige, dabe. Say Luke 10:27. Oh, love. Do like this ang love. Love. Two hands. Love your neighbors as yourself. Oh, sige, dabe. 1, 2, 3, go. Look muna. Say Luke 10:27. Love your neighbors as yourself. Okay. Sino ang makamemorize? Love your neighbors as yourself. That's very short. Sige daw. Si Promise. Luke 27. Love your people, love your neighbors. Giving, gladly giving day by day. Giving, gladly day by day. Loving, gladly loving day by day. Loving, gladly day by day. Seeking, gladly seeking day by day. Seeking, gladly day by day. Praying, gladly praying day by day. Praying, gladly day by day. Testing. Mic check. Kaya safe. Okay na, boss. Okay, so let's pray, kids. Lord Jesus, we thank you for today. We thank you, Lord, for the things that they learned this morning. Lord, we pray and we declare that each child will learn how to love their neighbors, showing care, to share, to care, and to lend a hand, and to make friends every day, oh God. Lord, these kids, Lord, will grow in fear with you, oh God. And Lord, we also pray and we declare that you will be the one to provide all their needs as they grow up, because you are our Jehovah Jireh, the God who really provides. This we pray in Jesus' name. Amen. Okay, what is our memory verse? Luke 10:27. Love your neighbors as yourself. Okay, so love everybody. Again, how will you show your love? Share. Ano yan? Share, care, and lend a hand. That's based on our song, but there are different ways of showing love. All right, so you will have your snacks. Magsitayo po tayong lahat. Can you give the Lord a loud shout of praise? Clap your hands, everybody. Hallelujah! Thank you. Another opportunity to worship and praise the King of Kings. Amen. But before that, I'll be reading in the book of Matthew, chapter 6,
It says here, this is why I tell you to never be worried about your life. For all that you need will be provided, such as food, water, and clothing. Everything your body needs, isn't there more to your life than a meal? Isn't your body more than a clothing? Amen. Sino dito ang hinahabol ni Ate Judith? Ni Ate Juna? No, ano na naman ang kakainin ko mamaya? Ano na naman ang ibabayad ko bukas? Pero sabi ni Lord, kapatid, do not be worried. Amen. And another one, doesn't your Heavenly Father already know the things your body requires? Then another one, so above all, constantly seek God's kingdom and His righteousness, then all these less important things will be given to you abundantly. And last one, refuse to worry about tomorrow, but deal with its challenge that comes your way, one day at a time. Tomorrow will take care of itself. Amen. The Lord is reminding us that do not be worried. Because kung ang mga ibon at even ang mga tanim sa paligid mo ay inaalagaan ni Lord, how much more na ikaw, valuable than those things. Amen. So the Lord is worthy to be praised. Amen. So kung ano yung meron ngayon, just do it. Just praise the Lord today because He is worthy to be praised. Amen. Come on, let's praise the Lord. Come on. Purihin ang Panginoon, lahat ng pagsamba, papuri, awit alay lamang sa Kanya. Amen! Woo! Hey! Okay, sarap magpuri, sumamba sa ating Diyos. Okay, sarap umawit, sumayaw sa ating Diyos. Sabay-sabay na itat ang ating mga tinig. Sabay-sabay na sisigaw ng sama-sama, alay na pagsamba. Tayo na sama-sama, naupawigan at pagpuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, sa Kristo. Hey! Hallelujah! Okay, sarap magpili sa presensya ng ating Diyos. Okay, sarap sa pili at magdiwang sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay na sisigaw ng Hallelujah! Tayo na
We praise you, our King of Kings and the Lord of Lords. Jesus, thank you, Lord. Come on, just continue to lift your hands. Our hearts are open, and we allow you, Holy Spirit, to come and fill us. Move. Thank you. We thank you, our Abba Father. Salamat, Panginoon. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, pangatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang awitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, hindi man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan laan, ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon kahit kailan, kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin wala hanggan, inibig mo ako noon pa man. Panginoong dakila katapat sa dalangin ko, kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Panginoong dakila katapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan pagmamahal mo, walang pinili ang puso mo.
pag-ibig mo sa akin wala hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin wala hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Come on, just worship the Lord. Wala nang nanaisip pa, kundi malagi sa piling mo, aking Ama, aking Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-isa. Kaya naisin ang puso ko sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama, aking Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-isa Panginoon. Kaya naisin ang puso ko, kaya naisin ang puso ko, kaya naisin ang puso ko sa piling mo. Hallelujah! Give Him praise in the house of God. Give Him praise. Hallelujah! A loud shout, hallelujah! Thank you, Jesus! As I apply your blood, Lord, the blood that redeemed us from the curse of the law, as we blind and bind all the works of the enemy in the mighty name of our Lord Yahushua, we declare, Lord, that the victory on the cross of Calvary will be manifested in this planet Earth, Lord, specifically here in the city of Davao. Salamat, Panginoon, sa lahat ng gagawin mo, sa lahat. Lord, all your plans, Lord, that your kingdom come and your will be done. Salamat, Panginoon, purihin ka. In Jesus' mighty name, and God's people say amen and amen. Good morning, everyone. Welcome to our first service for today. Makapaglingkod tao ba ng presensya sa Ginoo? Thank you, music team. Nag-iba yung atmosphere, no? Sa ibang location, nag-iba rin ang arrangement ng mga networks. This morning, may gusto akong ipaintindi sa ating lahat. Makikita natin very important na principle in the kingdom kasi kailangan talaga natin ma-break yung mentality. Importante yung mentality natin, kailangan magkakaroon talaga ng breakthrough. Because most of us, iba yung takbo, iba yung mentality. Kaya nga, this very important principle, kailangan ma-inculcate, no? Kailangan ma-inculcate yun sa atong mind.
kung anong klaseng authority o anong klaseng meron ka. Amen. From the very beginning, nung ginawa ng Diyos ang mundo, hindi niya di-decide na gagalaw sa earth. Okay? Gumagalaw siya in a mysterious way, but meron siyang delegated authorities. It will be delegated authority. At yung delegated authority na yan, yung katabi mo. Amen. Hindi ordinaryo yan. Merong assigned task, meron yang on mission yun siya. Amen. Instead, makikita natin, instead gagalaw ang Panginoon gamit yung mga angels in heaven, ang ginagawa niya, tao ang ginamit ng Panginoon. Amen. Sa Genesis, sinabi ng Diyos, let them have dominion over the earth. In other words, ulitin ko to, any spirit in this planet without a body is illegal. That's why the evil forces, maghanap sila ng katawan na doon papasok sila so that they can manifest. Kasi kung walang katawan without a body, hindi makamove in this physical realm. Pwede silang mag-move in the spiritual realm, but in the physical realm, ang mayroong authority, yung katabi mo nga. Kaya nga, kailangan itong principle na to, kailangan niya maintindihan. Kasi kung hindi mo maintindihan yung principle na to, hindi magmamanifest yung power ng Panginoon. Nowadays, makikita natin, ang daming simbahan, powerless. Nakita natin yan. Maraming simbahan na hindi mo makikita yung galaw ng Panginoon. Maraming pastor gustong dumami yung mga tao, maraming pastor na gusto nila na magkakaroon ng breakthrough yung ministry, pero hindi makikita in the physical pattern. Why? Hindi naintindihan yung authority na ibinigay ng Panginoon. Nakikita natin dito, ibig sabihin, ang design ng Diyos ay ganito. Ang heaven, ang in control ang Diyos. But dito sa earth, mayroong tinatawag human managers. It will be managers. Kaya nga importante kung paano ka magmamanage. Maraming gusto na, Lord bless me. The problem, hindi marunong magmanage. Sa ini-interest ng Lord. Di ba? Meron tayong tinatawag na one day millionaire, 30 days laborer. Di ba? Pag may pera ka, ubos. Alam nyo, di ba? Sinasabi ko to noon, di ba, Melogen, di ba? Si Bishop, gumagastos sa ministry. Nakikita niyo yan. Kasi naiintindihan ko the purpose of wealth. The purpose of wealth is to finance the kingdom of God. Pag nasilip ka, pag nakita ka ng Lord na ganito yung mindsetting mo, of course, bubuhusan ka ng Lord. Pero kung stingy ka, yung, tawag nung, kuripot ka, yung malalim yung bulsa mo, di ba, Chairman? Malalim yung bulsa mo, ay ano mangyayari? What you sow, you will reap. Ano natin yan? The principle of sowing and reaping. Hindi ka pwedeng mag-harvest kung walang planting. Hindi ka pwedeng mag-harvest kung wala kang itinanim. Amen. Kung makuha mo yung principle na to, power ka. Amen. Kaya dito, makikita natin, kaya isang powerful statement na kailangan nating maintindihan. Gusto ko itong ulitin. Okay? Isang powerful statement na kailangan nating maintindihan. Ano to? God needs a body. Ang Diyos sa langit naghahanap ng katawan na pwede niyang gamitin. Amen. Si Lord generous. At yung katawan na gagamitin ni Lord magiging generous. At tinitingnan tayo doon kung paano natin i-handle yung mga ini-entrust ng Panginoon sa atin. Kung ginamit natin sa tama, much more ang Panginoon magbi-bless sa atin. Anong sinabi ng scripture? If you are trusted in small things, you can be trusted in many things.
Pero sa maliit na bagay, hindi ka pwedeng mapagkatiwalaan. Iniisip mo sarili mo lang, nakikita ng Lord, may potential sana. The problem, ang iniisip mo at ginagawa mo pansarili, not for the kingdom advancement. Kaya nga, magugulat kayo, ang daming simbahan hindi lumalago. Ang daming simbahan powerless. Much more when it comes to money. Hindi makapagrinta, hindi pwedeng may board na magdidesisyon kasi gastos yan. Bawat God, alam niyo ba magkano ginagastos dito sa Christ the Healer? Yung isang Sunday natin dito, 152,000. Ano pa lang yun? Renta lang yun dito. Isang Sunday. Sa 4 na Sunday, magkano ginagastos? 600 plus thousand sa loob ng isang buwan. Tanong ako, nandito si Kuya Alan, may simbahan nagagastos ng ganon? Pag nandoon tayo sa USAP, ginagastos natin doon milyon a month. Nakita niyo yan? Pag nagre-renta tayo sa SMX, isang rintahan, 600 to 700,000. Isang gathering lang. Tanong ko, may gagastos ng ganito? Walang gagastos. Kasi ang iniisip, sayang yung pera. No, hindi. Dapat maintindihan mo kung ano yung purpose ng wealth na ibinigay ng Lord. The very purpose is to advance the kingdom of God. Iniisip mo yung gastos, kung yun ang nasa mindset mo, hindi ka lalago. Nakuha natin to? Dapat natin maintindihan, God needs a body. Amen. Hindi dahil kulang ang power ng Diyos, hindi dahil limitado siya, but because God honor His own word. Ino-honor ni Lord yung word niya. Ano yung word niya? Let them have dominion over the earth. Hallelujah. Amen. Number 1, God honor His own word. Nung na-fall si Adam and Eve, doon sa Garden of Eden, in the land of creation, in the land of gold, lugar na diin is, kahit magtapon ka lang ng binhi, ng seed, lahat tumutubo. Yung lugar na yon, yung Garden of Eden, in the book of Genesis, tinatawag, this is the land of Havilah, Genesis chapter 1. And that land, the best, yung gold. Isipin mo yan, maghanap ka sa buong mundo, saan yung maraming mining, para maintindihan mo. Amen. At nakikita natin dito, madalas, isang tanong na madalas nating itinatanong, bakit hindi agad pinigilan ng Diyos yung nagawang kasalanan ni Adam and Eve? Alam niya yung destruction, alam niya yung end result nung pagkakasala ni Adam and Eve. Nung dumating yung temptation in the garden, bakit hindi pinigilan ng Diyos ang old serpent? Nakikita natin na nagiging powerless, sabihin natin naging powerless during the time ang kamay ng Panginoon nung nagkasala si Adam and Eve. Lahat ng authority, power, heaven on earth, nasa kamay ng Panginoon. But He honored His word. Sabi ng Lord, let them rule and have dominion. Gusto mang pigilan ng Panginoon yung ginawa ni Adam and Eve during the time of temptation, walang magawa si Lord. Why? He honored His word. Sabi ng Lord, let them rule and have dominion. Gusto kang i-bless ng Lord in the garden of blessing, but sabi ng Lord, dapat marunong silang mag-rule and reign. Kung ako'y isang ama, hindi ko i-interest sa anak ko kung hindi siya marunong mag-manage. We are all managers in the kingdom.
Maraming pastors and bishop magsasabi sa akin, Bishop, bakit ka gi-bless ng Lord? Alam namin kung saan ka nag-umpisa. Wala akong ibang sinasabi. Ginagamit ko yung authority ko na ibinigay ng Lord. At nag-o-obey ako. Amen. Amen. Kaya makikita natin, hindi pwedeng bawiin ng Diyos ang sinabi niya. Nung sinabi ng Lord, let them. Hindi niya pwedeng bawiin. God is faithful to His word. Hallelujah. Amen. In the Bible, grabe, thousands of promises ibinibigay ng Lord para sa lahat. But ang daming mga mananampalataya na hindi nila na-experience. Kasi isang parte pa lang, nagiging unfaithful na ang kanyang mga anak. Nagiging malaking question mark. Pagdating pa lang ng tithing, wala na. Kasi magagaling na. Dapat maintindihan natin yung prinsipyo ng Diyos. Dapat maintindihan natin ano yung kalooban ng Panginoon. Amen. And salamat at purihin ang Diyos. Dapat maintindihan natin to. Again, si Adam and Eve hindi nahulog from heaven. At hindi heaven ang nawala sa kanila. Si Adam and Eve, they feel nahulog sila from their authority and dominion. At ang nawala sa kanila, hindi heaven. Kasi hindi sila ang may authority sa heaven. Ang nawala, ang earth. That's why nagiging powerless. Nagkaroon ng brokenness ang buong mundo. Pero hindi nagulat ang Diyos. Kasi alam ng Diyos at may plano siya for the redemption of mankind. Number 2, again, God needs a body. Number 2, God entered earth through a human body. Say it with me, human body. Dumating ang Diyos, nagkatawang tao. Hallelujah. Since the rule ng earth ay kailangan ng human body, gumawa ang Diyos ng paraan. Ipinadala niya ang kanyang anak. Ito ang tinawag nating incarnation. God became man through Jesus Christ. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen. In verse 12, in verse 14, God dwells among us. Hallelujah. Amen. Si Jesus ay naging, makikita natin, in other translation, si Jesus, nagiging siya, sa Bisaya pa, siya ang hulagway sa Diyos nga dili makita. In other words, imagine the image of God na hindi natin nakikita. Naintindihan natin to? In John chapter 5 verse 19 says, the Son can do nothing by Himself. He only does what He sees the Father's doing. Sabi ni Diyos, hindi ko kayang gumawa kahit ano. Ang ginagawa ko, kung ano yung ginagawa ng aking Ama, yun ang aking ginagawa. Imagine that. Even Jesus said, I do nothing on my own. Kaya nga kung makikita mo yung prinsipyo dito, pag ang ginagawa mo kalooban ng Panginoon, hindi po pwedeng hindi magpa-prosper. Kaya kailangan natin na maintindihan ano yung purpose in life, ano ba yung plano ng Diyos, bakit ka nandito? Ano ba yung plano ng Diyos? Ba't ka ngayon humihinga? Kasi lahat ng bagay may purpose. Amen. Ginawa niya ito, makikita natin, si Jesus, yung sinabi niya, I do nothing on my own. In other words, everything Jesus did, yung healing the sick, raising the dead, casting out demons, ginagawa niya according to God's will. Amen. Galing ako ng Zamboanga, galing ako ng Cebu din, Zamboanga, walang ibang tinuturo. Tinitrain yung mga tao, paano mag-soul winning. Yung ending, paano maka-approach sa mga tao through healing the sick, cleanse the lepers, and even raising up the dead, hindi matakot, gumamit ng kanyang authority. And that's why I'm nung nag-convert ang Lord sa akin, dapat balikan yung mga,
Ngayon, I decided, net, mag-schedule ka na, every other month pupunta ako ng Zamboanga. Kailangan nila. Kailangan ma-equip. May 3 na tayong simbahan sa Zamboanga. At yung mga pastors natin doon talagang makikita mo masigasig at talagang yung puso nila para sa gawain ng Panginoon. Kaya sabi ko sa kanila, promise ko sa kanila, every other month pupunta ako, babalik at babalik ako. Why? Because God needs a body. God needs a body to empower His people, to equip His people. Kung katawan natin gagamitin ng Lord, bakit tayo manghihinayang sa gastos? Alam mo magkano ginagastos eroplano pa lang? Hindi makakompensate kung ano may yung contribution nila. Eroplano pa lang at saka sa hotel, hindi makakompensate. Pero bakit natin dapat gawin? Why? Because God needs a body. Ikaw at ako pwedeng gamitin ng Panginoon. Hallelujah! Si Jesus ay naging instrumento ng Diyos. Amen. At ikaw gustong gamitin ng Panginoon. Wala na si Jesus ngayon dito. It's our turn. Binigyan tayo ng pattern ng ating Panginoon paano sumunod sa kalooban ng ating Ama sa langit. Binigyan tayo ng pattern. Hallelujah. Amen. Number 3, ngayon tayo ang body of Christ. Sino ang body of Christ? Tayo. Amen. After bumalik si Jesus sa heaven, hindi natapos ang mission. Mayroong tinatawag unfinished business. Ano yung unfinished business? The Great Commission na nagiging Great Commotion sa mga churches. Hallelujah! Not in Christ the healer. Amen. Hallelujah. Why? Because Christ lives inside of us. Tinatawag tayong indwelling of the Holy Spirit. At ini-entrust ng Lord sa atin ang Great Commission. Hallelujah. Binigyan tayo ng Panginoon ng garantiya sa days to come. Ngayon, makikita natin, anytime from now, pwede mag-World War III. Sasabihin ko sa inyo, itatanong ko, kumusta kayo? Akala niyo, biro, kung magkaroon ng World War III, magkaroon ng nuclear war? Kung makikita mo yung mga bomb na bumabagsak sa Dubai, yung bomb na bumabagsak sa Tel Aviv, yung bomb na bumabagsak sa Iran, makikita mo yung destruction. Prone tayo. Nandyan yung China. Buti na lang yung mga Chinese Muslim doon sa Zamboanga na na-meet namin from Sulu, even in Zamboanga Peninsula. Mababait pala sila. Mga peace-loving people. Cute kayo sila. Nung tinawag yung mga Chinese businessman, grabe, sabi nung magpa-picture na kayo kay Bishop. Habang si Bishop pa yan ngayon. Magpa-picture na kayo. One day, hindi na kayo kayang magpa-picture ni Bishop. Yung grabe talaga yung supporter ko doon sa all out. Kasi alam mo bakit? Dapat nating maintindihan. Gagamitin tayo ng Panginoon. Pag mayroong tinatawag na willing vessel, kaya alam na, pag mayroong willing vessel, gagamitin ka ng Panginoon. Amen. At dapat natin maintindihan, sa ngayon, ang body of Christ ang gagamitin ng Lord. Sino ang body of Christ? The church. Amen. Tayo na ngayon ang tinatawag na body of Christ. Why? Because Jesus Christ nandoon na nakaupo sa right hand of the Father in heaven. Tayo ang gagamitin. Binigyan tayo ng deposit, the Holy Spirit, para hindi sabihin na hindi natin kaya. Amen. The same power, di ba? We have tinatawag incomparable great power for us who believe. And that power is like the working of His mighty strength, which He exerted in Christ in raising Him from the dead and seated Him in the right hand of the Father. The same power daw yung nandyan na ginamit nung
na-resurrect ang ating Panginoon, this power na ginamit ng Diyos, pagpapaupo niya doon sa third heaven, sa right hand of the Father, the same power daw ang nandoon, nasa sayo, for those who believe. Hallelujah! At dapat maintindihan natin, tayo ngayon ang body of Christ, tayo yung gagamitin ng Lord. Kung gusto ng Diyos gumawa ng milagro sa earth, ikaw ang gagamitin. Kung gusto niyang baguhin ang isang pamilya, kung gusto niyang baguhin, iligtas ang isang lungsod, ikaw ang gagamitin. Kung gusto niyang baguhin ang isang bansa, tayo ang gagamitin. That's why you cannot expect na mababago yung bansa natin, iba yung namumuno, walang takot sa Diyos. But pag mayroong available vessel dyan, gagawin at gagawin ng Diyos. Amen? He will work through His people. Kaya kami ngayon nag-umpisang umiikot. After preaching, the next day, may mga lugar na pinupuntahan. Kasi kailangan. Si chairman, yung negosyo niya, iniwan. Kasama si Mamilit minsan, maiwan dito sa Davao. Lalo na ngayon na every other month kami babalik ng Sambuanga, iikutin namin yung next schedule namin, Sulu. Then Basilan, Tawi-Tawi. Sino pupunta doon? Pero ang kagandahan doon, may nagpiprepare. Sige, Bishop, pagpunta ka ng Tawi-Tawi, prepare kami ng mga speedboat. Sabi ni Kernel, Tulawi, Bishop, pagpunta ka ng Sulu, sasama kami. So isipin mo yan. Nung araw, iniisip natin na pakahirap puntahan yung mga lugar na to. Kasi pag wala kang connection, lalo na yung mukha ko, sabi nila, sigurado ka, kikidnapin ka. Kung bakit? Yung mukha mo pa lang, mukhang apam, kikidnapin ka talaga. Ang hirap pala pag maging ganito, no? Prone ka sa kidnapping. Pero sabi, Bishop, pagkasama mo kami, sabi nila, punta ka ng Tawi-Tawi, ang ganda daw ng beach resort sa Tawi-Tawi. Doon mismo kay Gobernador. Sabi ko, oo nga, no. Pero kung wala kang kasama doon, na mga kilalang mga personalidad, sabi nila, Bishop, yung mukha mo, hindi talaga magtatagal. Kaya mag-iingat-ingat kayo yung mga mukha nyo. Huwag kayong basa-basa pupunta sa mga lugar na ganito. Delikado kayo. Yung isang commander na yung kakilala mo, Chairman, no? Sabi niya, hindi ka makakapasok sa mga lugar na yan pag hindi kilala yung pinupuntahan. Why? Because ang daming nakatingin, nag-aabang, naghahanap ng oportunidad. But alam natin, if God is with us, who can be against us? God needs a body. Kung gusto ng Lord baguhin ang Pilipinas, maghanap siya ng katawan na gagamitin niya. The problem, wala na si Jesus, nandoon na sa heaven. Sino kayang pwedeng gamitin ni Lord? Tanungin mo yung katabi mo, sino kaya, no? Hallelujah. Why? Because God, He will work through His people. Amen. Number 4, prayer gives God access. Ang prayer daw nagbibigay ng access. Hallelujah. Kaya napaka-importante yung prayer. Again, yung prayer, ano yung meaning ng prayer? Prayer is enforcing the will of God. Pag mayroong gustong gawin si Lord, yung prayer daw, yun ang mag-i-enforce. It would be enforcing. Pag mayroong gustong gawin si Lord sa pamilya mo, yung prayer mo ang mag-i-enforce. Like for example, gusto mo mabago yung asawa mo, gusto mo mabago yung husband mo o yung wife mo, prayer is enforcing the will of God. Hindi dapat sa bunganga. Dapat through prayer. Lalo na pag mayroong kasamang neology. Alam mo yung neology? Yung luluhod ka, meaning you are submitted
to the authority and power of God na, Lord, hindi ko kaya to. Ikaw, Lord, ang bibigyan ko ng access. Nakuha. Ang prayer hindi lang religious activity. Prayer is kingdom authorization. Say it with me, authorization. In other words, ang heaven binigyan mo ng authorization to move on the planet Earth. Amen. Amen. Matthew chapter 18 verse 18, whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loose in heaven. Hallelujah. Amen. So kung ano daw yung hindi natin i-allow dito, hindi daw i-allow ng langit. Kung ano daw yung gusto nating mangyayari dito, yun yung mangyayari dito. Amen. Hindi natin gusto na magpapatuloy yung ginagawa ng mga politician na grabe yung rampant yung corruption, pwede nating pigilan dito. Grabe yung pinuntahan ni chairman sa Sibuco, Zamboanga. Part ng Zamboanga Peninsula. Completed yung project. Tapos na yung bridge at saka kalsada. Pagkatapos doon ko, hanggang dulo lang ng bridge. Hindi ka rin makakadaan. Ano yan? Completed na, tapos na yung project. Pero hindi madadaanan kasi sa dulo ng bridge, stop na yung construction. O, nandiyan, o? O, tingnan nyo yan. Grabe talaga si chairman. Alam niya na miminsion. Tingnan nyo yan. Paano gagamitin yan? Akala nyo biro yung sinasabi ko. Yan, o. Yan. Ginawa na lang basketballan. Sino nakinabang dyan? Ang nakinabang dyan, politician. Yung tao, hindi nakinabang. Maliban lang doon sa nagbibilad ng yung charcoal. Grabe ito. Tingnan mo yan. Oh. Sino kayang magaling na kontraktor at magaling na DPWH director ang gumawa nito? Grabe. Nakita niyo yung ginagawa ng bansa natin? Ginagawa ng mga nagiging namunuan sa atin? Ano ang ginagawa nila? Nakaloko sila sa atin? Yan. Kung walang, nagbabiral na yun ngayon. Kung walang mag-i-expose, paano matigil? Sige, sagutin mo ako. Paano matigil to? Itong mga kawalang hiyaan na ginagawa nila, paano matigil kung walang mag-i-expose? Kung lahat tayo takot, sino ang gagamitin ng... Grabe. Actually, may nag-message kay chairman, Sir, bakit hanggang doon lang kayo, sir? Marami pa doon sa unahan, doon sa... Grabe. Hindi lang pala yun. After that, may mga project, may ghost project pa. Grabe. Kawawa. Sabi ko nga, nung nag-usap kami, in-invite ako, sinundo ako ni chairman from the hotel. Pumunta kami doon sa bahay ni Mayor Paisal. Hindi ko alam kung may mga bisita pala doon, may mga opisyal, mga business people, mga vice mayor. Nung nag-share ako about ano yung real situation at ano yung dapat maging solusyon sa Pilipinas, nakita mo yun? 2-3 lang yung dimension ko. Lahat na nakaupo doon, nag-a-agree. Kaya sabi na ni Colonel Tulawi, Bishop, pagpupunta ka, sasamahan kita. Babalik ka dito, sasamahan kita. Why? Naintindihan niya yung puso ko eh. Naintindihan niya yung mindset ko eh. Alam at alam niya na yung bansa natin nangangailangan talaga ng galaw ng Panginoon. Pag walang available vessel, walang mangyayari. Sabi nung si Mayor Paisal, sabi niya, Bishop, kailangan mo makausap yung chairman ng Muslim Affairs ba yun? Sa entire Mindanao. Kailangan mo makausap, Bishop. Chairman? Entire Philippines.
chairman ng Muslim Association o Muslim Affairs sa entire buong bansa. Kailangan mong makausap. Kasi pag nakuha niya, pag yun makumbinsi mo, entire country, dapat nating maintindihan, sa lahat ng gagawin ng Panginoon, He needs a body. Sa lahat ng aspeto, God needs a body. Dapat natin itong maintindihan. Amen. At sinasabi ng Scripture, whatsoever we bind on earth, it will be bound in heaven, and whatsoever we loose on earth, it will be loosed in heaven. Notice the order. Hindi sinabi ni Jesus, heaven first, then earth. Ang sabi niya, bind on earth. Hindi heaven. Unahin yung earth, and it will be manifested in heaven. Nakuha? Then, kung sinabi natin bind on earth, then heaven responds. Amen. Ibig sabihin, heaven reacts to what believers do on earth. Magre-react ang heaven kung ano yung ginagawa natin dito. When we pray, parang sinabi natin, Lord, we give you access. Lord, move in this situation. Lord, intervene in my family. Pag nagpipray tayo ganun, ang prayer natin at magre-respond ang langit. Amen. Number 5, God is looking for partners. It will be partners. May sinasabi ang isang early church father na si Augustine. Are you familiar with Augustine? Saint Augustine. Sinabi niya, without God, we cannot. Without us, God will not. Bakit niya sinabi to? Pag walang Diyos, of course, kung wala ang power ng Diyos, wala tayong magagawa. But at the same time, pag hindi, kung walang willing vessel, wala ring magawa ang heaven. Wala ring gagawin si Lord kung walang willing na vessel na pwedeng magpagamit. Why? Ang authority ay nasa tao. Amen. Pinili ng Diyos na gumalaw sa earth through His people. And that's why, ang buong Biblia, kung titingnan mo ang buong Biblia from Old Testament to New Testament, God always look for someone. Sino kaya itong someone na to? Noong unang panahon, ginamit ng Lord si Abraham. Look at that. Si Moses, noong nagkaroon ng deliverance in the land of slavery, in the land of Egypt for 400 years, imagine, ginamit niya si Moses. Sa war in Israel against the Amalekites, Jebusite, ang ginamit, David, the shepherd boy. Sino mag-akala isang shepherd boy magiging hari? Nakalimutan nga siya ng kanyang ama na mayroon pa siyang youngest son. Sa time ni Mordecai, in the book of Nehemiah, ginamit si Queen Esther. Sabi nila, hindi kayang pwedeng gamitin ng babae, ginamit si Queen Esther. Sino pang ginamit ng Lord? The prophets. In the New Testament, the apostles, the believers. Hallelujah. God always asks, whom shall I send? God is always looking for a body. Kasi may gagawin ang Lord. Hallelujah! God is looking for someone na very much willing na gagawa ng kalooban ng Panginoon. And today, God is looking kung sinong pwedeng gamitin mabago ang bansang Pilipinas. At hindi ka pwedeng mag-expect na gagamitin ng Lord yung mga unbelievers, yung walang takot sa Diyos, yung walang fear of the Lord. Makikita natin yung pattern in the past ang ginagamit ng Lord. He choose
one person in one generation. Gumagamit ang Lord, those people who are willing. Actually, si Moses, ayaw ni Moses. 7 times nagkaroon ng argument, Lord, hindi ako pwede. Hindi ako marunong magsalita. Kasi 40 years na ako in the wilderness. Ang kausap ko, yung mga karnero. The end up, sinabi ng Lord, sino ang may gawa? Sa'yo. Ano sino ang may gawa? Sabi sa'yo, kisame nagbuhat ni mo, naghatag ni mo, baba. Sumagot si Moses, of course, Lord, ikaw. At that moment, gusto siyang patayin ng Diyos. Why? Because of yung heart ba, grabe ka reclamites. But makikita natin yung whole story. God transformed Moses to become a humble person. Look at that. And God used him to deliver 2.5 million people in the land of slavery at dinala doon sa promised land. Kaya nga sabihin ko to sa inyo, during that time, yung mga enemy of the land, giants, ang mga Amalekites, yung nakatira sa Canaan, puro yun mga giants. Kaya yung inutusan yung 12 spies, ang 10, sabi niya, oo nga, maganda yung lupa, flowing with milk and honey. Grabe, yung mansanas ang lalaki. Kasi, paano ma-feed yung mga tao doon na mga giants kung ang pagkain, mansanas, kasing laki lang nito? Saan yung logic dyan? Sabi nila, grabe ang pagkain, yung grapes, ang lalaki. But the people of the land, they are the descendants of Anak, the Nephilim, the giants. Of course, yun ang report doon sa 2.5 million people. But yung dalawa, si Caleb at saka si Joshua, sabi niya, yes, totoo, na malalaki yung mga tao na nandoon. Pero kasama natin ang Diyos at siya ang nag-utos sa atin. Kaya natin kung kasama ang Diyos. They conquered the land because of those 2 guys who responded positively. But yung 10 kasama doon sa naniwala sa kanila, hindi nakapasok sa promised land. Sabi ng Lord, yung pataas ng 40, hindi makakapasok. Kasi yung mga mentally damaged because of those 10 spies na damage yung paniniwala nila, yung mindset nila. Yung new breed ang dinala, led by Caleb and Joshua. And they conquered the entire land. And that land now is called the land of Israel. Hallelujah. Pag meron lang kahit isa na maniniwala sa salita ng Diyos, kayang gumalaw ang Diyos sa langit. Minsan, yung mentality natin ang problema. Pero kung naintindihan mo kung gaano makapangyarihan ang Diyos sa langit, kahit giants, we will become a giant slayer. Hallelujah! Always sinasabi ng Lord, whom shall I send? Sino ang ipapadala ko? Gusto kong baguhin ang bansang Pilipinas. Sino ang tatayo? Hallelujah! God is always looking for a body. Number 6, the fall destroyed our mentality. Pero may isa tayong malaking problema. When Adam fell, hindi lang authority ang nawala. Nawala rin ang mindset. Ito yung epekto nung in the garden, yung temptation in the garden. Hindi lang authority ang nawala, pati mentality. Positive mentality, yun yung nawala. At dito makikita natin, dinaya ni Satan si Eve.
Sabi niya, if you eat this fruit, you will become like God. Yun yung ginawa ng enemy. Pero ang totoo, they are like God. Because we are made in the image after the likeness of our God. Ito yung problema. Ito yung problema. May instruction si Adam kay Eve. Mga asawa, take it easy, relax lang ha. May instruction si Lord kay Adam. Ang instruction niya, huwag kumain doon sa fruit of the tree. Ito kasi si Eve, habang busy si Adan, pumunta doon sa puno. Sinabi na nga, bawal kainin. Bakit pumunta? Ano ba yung purpose niya? Bakit pumunta sa doon? Kasi itong ring kasing itong serpent, masyadong tricky. Kasi busy si Adan sa negosyo niya, trabaho niya. Dapat sana, ang ginawa ni Eve, tumulong kay Adan. Di ba? Di ba? Ang ginawa niya, pasyal-pasyal si Eve doon. Ito namang serpent, na talagang serpent din ang utak. Tinawag niya si Eve, sabi niya, Eve, katawa. Mamords lagi ka. Sabi ni Eve, di man sinabi ni Adan yan, hindi siguro nakita ni Adan. Doon nag-umpisa ang trahedya. Mula noon, pabalik-balik na si Eve. Kasi meron niya siyang naririnig eh. Tapos, isipin mo to ha, hindi lang topless, naked talaga, totally naked, kaya wala mang damit doon. Di ba? Di ba? Of course, nakita nung sinabi yung totoo. Alam mo kasi, babae weakness yung maririnig. Kaya kayong mga husband, dapat, asawa nyo rin, i-appreciate nyo. Nagpapaganda na nga, di ba? Grabe, gumastos na nga. Pagalitan mo pa, gastos ka masyado. Nagpaganda na nga para sa'yo. I-appreciate mo naman. Again, yung instruction was, binigay kay Adam. The problem, ito, si Eve naman. Ang nangyari kasi ni Eve, hindi niya pinakinggan kung ano yung sinasabi ni Adam. Na may instruction na eh. Dapat sana hindi siya pumunta, lumapit doon sa tree of temptation. Kasi hindi nga pwedeng kainin yun. Tinatawag yung tree of temptation. Dapat hindi na siya pumunta doon. Pero hindi siya nakinig sa husband niya. Kaya minsan, kayong mga asawa naman, makinig din sa husband. Akala nyo, kayo lang ha. Makinig din kayo sa mga husband nyo. Yung mga asawa nyo, nakakaalam. Makinig din. Amen. Hallelujah. Nakikita natin, ang weapon ni Satan ay self-doubt. Yun yung weapon ng enemy. Nung sinabi ni Satan, pwede mo itong kainin, sabi ni Eve, sabi ng Lord, hindi daw pwede. Diba? Dapat sana wala ng argument. Pag sinabi ng Lord, yun na. Meron, bakit niya sinabi? Sabi ng Lord, hindi daw pwede. Yun na yung self-doubt. Ito yung weapon ng enemy. Kapag nag-doubt ka sa sarili mo, pag nagda-doubt ka rin, of course, pag nagda-doubt ka sa sarili mo, nagda-doubt ka rin kay Lord. Amen. Kaya maraming believers ngayon, mababa ang confidence, feeling unworthy, takot mag-lead, takot mag-step up. Why? Self-doubt. Hindi ko kaya eh. Sila lang ang magaling. Sila lang ang marunong. Hindi ko kaya eh. Dapat maintindihan natin to. Maraming tao nowadays or believers in Christ, they think they are servant only, not a leader. Pero ang sabi ng Biblia, we are called sons and daughters of the kingdom. Amen. Pag hindi mo ito naintindihan, hindi ka magmamanifest into a kingdom lifestyle or kingdom life.
Kasi may self-doubt eh. Kailangan grounded ka na pwede kang gamitin ng Lord. You are my child. You are my son. You are my daughter. Pag anak ako ng Diyos, kaya ko. Hallelujah. At naghahanap ang Diyos ng ganong klaseng pananalita at ganong klaseng mentality. Hallelujah. That's why number 7, last number, we need a kingdom mentality. Amen. Kaya kailangan nating baguhin ang ating mentality. Kung iniisip mo, follower ka lang forever, then you will remain a follower. Pero kung ma-realize mo na may seed of leadership, say with me, seed of leadership. Pag naintindihan mo na mayroon kang seed of leadership sa loob mo, magbabago ang buhay mo. Amen. Because the dominion mandate is inside of every human being. Meron tayong tinatawag dominion mandate. Until such time na hindi ka magfa-function, hindi mo ma-experience yung tinatawag kingdom life. Kailangan mag-manifest ang kingdom life. What all you have to do is to change your mind. Sabi mo sa katabi mo, change your mind. Meron palang number 8. We are children of the King. Ito, mabigat to. Okay. Luke chapter 12:32. Ano sabi ng Lord? Do not be afraid, little flock. Look at that. For your Father has been pleased to give you the kingdom. Ito, Lord, yung pumalakpak, double portion. Sipin mo to. Ulitin ko to. Sabi ng Lord, sabi ng ating Panginoon, do not be afraid, little flock. Sabi, iniisip natin, kunti lang tayo ngayon sa first service. Sabi ng Lord, do not be afraid. For your Father in heaven has been pleased to give you the kingdom. Grabe si Lord ka-extravagant ang ibinibigay sa atin kaharian. Hallelujah! Kailangan to ma-inculcate, no? Sa ating isipan. Si Lord pag nagbigay kaharian, yung iba kasi nasa pintuan lang ng kaharian. Yung iba napakalayo sa kaharian, nakatingin lang, oh Lord, grabe, street of pure gold, yung mga mansion gold. Hindi nakapasok because of their mentality. Kaya nga sabi ni Jesus, sa first preaching pa lang niya, sabi niya, repent, for the kingdom of God is at hand. In other words, sabi niya, baguhin niyo yung takbo ng utak niyo because repentance means change the way you think. Sabi niya, change the way you think because the kingdom of God is here. Hanggang ngayon, ang daming churches hindi nakakaintindi that kingdom life is available for all of us. Hindi lang para kay Bishop Rod, para sa ating lahat. All you have to do is to change your mind. Hallelujah! Dapat dili pigpen mentality, not servant mentality. Kita mo to? Imagine, hindi sinabi ni Jesus, maybe you will receive the kingdom. Hindi niya sinabi to. Ang sinabi niya, it has been given to you. Kaya yung naniniwala at yung nabago yung takbo ng utak, nabago yung mentality, yun lang ang makaka-experience. Hallelujah! We are not beggars. We are children of the King. Yung Ama natin nasa langit. Hallelujah! So hindi dapat tayo yung bang false humility na kunwari nakayuko, insecure, defeated. We should walk with confidence. Why? We are children of the King. Kita mo yun? Pag nasa hotel ako, pumapasok ko ng hotel, of course, mindsetting ko, kaya ko.
Kaya kong maglakad like a son of the King of Kings. Why? Anak ako ng Diyos eh. Kaya pag naglalakad ako, yung mga tao nakatingin. Anak ng hari yan. Gugulat sila, ang laki ng belt. Yung belt ang laki. Of course, yung mga Koreano, mga foreigners, pagdating ko sa Soler, lahat tinginan kasi yung belt ko ang laki. Hindi nakatingin dito. Ito yung may sala ba? Si Kuya Alan ba? Ito may yung sala ba? Maganda yan, Bishop. Hindi na nakatingin sa kwintas mo. Dito na sa belt. Again, you can experience kingdom life pag once na bago yung takbo ng utak mo. Lagi yung tinatanong sa akin ng mga pastor, Bishop, bakit? Anong nangyari? Ba't dumating ka sa ganitong level? Ko na, hindi. Ito yung destiny ko. Naintindihan ko yung kingdom life. Naintindihan ko kung sino ako. Importante yung identity mo, naintindihan at nakilala mo yung sarili mo. Problema natin minsan, hindi natin kilala sarili natin. Hallelujah! Dapat tayo magre-represent sa kingdom of God. Amen! Kaya nga dapat maintindihan natin to. God is watching us. God is looking for someone like me and like you. Tinitingnan tayo ng Lord. Hindi yung crab mentality, kung mayroong inangat si Lord, gusto nating ibagsak. Hindi dapat gano'n. Dapat tayo matutuwa. Anong sikrito mo? Gagayahin ko. Di ba? Mayroong pastor akong mini-mentor sa Cebu. Grabe yun. Grabe. Yung unang pastor na mini-mentor ko sa Cebu. Pinutahan ko yung simbahan, ang tao siguro less than 100. Nung every other month, balik ako ng balik doon, lumubo. After 2 years, umabot ng 1,005. After 2 years, Kuya Alan. Alam mo yung ginawa niya, Kuya Alan? Kulang na lang, pati sa CR, susunod. Doon sa hotel na tinulugan ko, doon din siya natulog. Kinukuha niyang hotel room, 2 kama. Nandun sa kabila, nandun siya sa kabila. Sa Bishop, gusto kong samahan ka, akala ko gusto magbabadi, Hindi. Minomonitor niya kahit yung prayer time ko. Sabi niya, now I know. Kaya pala. Dapat natin itong maintindihan. Mag-matter din yung prayer life natin. Say, inhale, exhale. Kaya kailangan natin maintindihan. Pwede kang mag-declare kay Lord, Lord, use my life. Church, listen carefully. This morning, the question is not whether God has power. Alam nating lahat na makapangyarihan ang Diyos. The real question is this. Does God have a vessel? Does God have a body He can use? Meron ba siyang katawan na pwede niyang gamitin? Because from the beginning of time, God designed the earth this way. Heaven moves through willing people. Say it with me, willing people. Ang langit kikilos, magre-response kung merong willing people. And throughout history, God has always asked the same question. Whom shall I send? The same question. Hindi sinabi ng Diyos, who is the most perfect? Hindi sinabi doon. Who is the most handsome? Hindi yan ang sinasabi. Whom shall I send? Sino ba ang available dyan? Sino ba ang pwedeng magpagamit sa akin? Hindi rin niya sinasabi, who is the most educated? Ang inahanap lang ng Diyos ay isang puso na nagsasabi, Lord, here am I. Ikaw ba to? Ganito ba ang takbo ng puso mo ngayon? Maybe some of us, iniisip natin, Lord, I am not qualified. Di ba? Yung mga argument.
Lord, marami akong pagkukulang. Busy kasi ako, Lord. Lord, marami akong failures in life. But listen carefully, God never used perfect people. He used available people. Moses said he could not speak well. Gideon said he was the weakest in his family. And Jeremiah said he was too young. And Peter denied Jesus. But when they said yes to God, history changed. Church, God is still looking today, looking for men and women who will say, Lord, use my life. Use my hands. Use my voice. Use my resources. Use my influence. Use my body. Because the truth is this, God moves through people who are surrendered to Him. Ang magagamit lang ng Lord, yung mga taong sumusuko sa kapangyarihan ng Panginoon. Maybe some of you this morning feel like your life is ordinary, parang simple lang ang buhay mo. But listen to me, when an ordinary person becomes fully surrendered to God, that life becomes dangerous to the kingdom of darkness. Kaya nga ang enemy rin tinitingnan tayo. Gusto niyang i-cripple tayo, gusto niyang hindi tayo gagalaw, hindi tayo susunod sa Panginoon. Because the moment we decide na susunod sa kalooban ng Panginoon, we are the most dangerous person in the kingdom of darkness. Hallelujah! Hallelujah! Revival begins. Listen, revival never begins with crowds. Revival begins with one surrendered heart. At yun ang hinahanap ng Lord. Church, I believe this morning God is calling people again. Calling leaders, calling intercessors, calling servants, calling sons and daughters of the kingdom. And God is asking the same question, whom shall I send? Sino ang gagamitin ng Lord na babaguhin ang Congress? Sino ang gagamitin ng Lord na babaguhin ang Senate? Sino ang gagamitin ng Lord na babaguhin ang DPWH, Department of Education, Department of Health? Sino ang gagamitin ng Lord na bago ang bansang Pilipinas? Hallelujah! This morning, your heart is saying, Lord, I want my life to matter. Hallelujah. Lord, I want to be used by you. Lord, I surrender my life again. Then I want to do something bold. I want to stand where you are or come to the altar. Kung ikaw ni karon pwede kang tumayo. Hallelujah. Not because you are perfect, but because you are saying, Lord, use my life. Hallelujah. Hallelujah. As we bow down our heads, let us pray. Father in heaven, as we come before your throne room of grace this morning, hindi kami perfecto, but we surrender our lives to you. Lord, use our hands, use our voices, use our resources, use our time, use our influence. Lord, you need a body to move on earth. Here we are, Lord. Send us. Hallelujah. As I apply your blood, that prayer, Lord, silyado. In this room, Lord, marami kang gagamitin to change our land, to change our country. Lord, continue to move in a mighty way and continue, Lord, that your Holy Spirit, Lord, will guide us and continue, Panginoon, that signs, wonders, and miracles, Lord, you perform. Lord, we allow you, Lord, to move. We allow you, Lord, to move in our midst, and we allow you, Lord, to use us in a mighty way. As I declare the victory on the cross of Calvary, each one, Lord, gagamitin mo, Panginoon. Lord, galing dito, mababago ang bansang Pilipinas. Galing sa church na to, mababago, Panginoon,
ang mga probinsya, mga city, Lord, mga pamamahay, Panginoon, mababago. Lord, I know for sure that revival begins with us. And salamat, Lord, the former rain and the latter rain will be poured out in our midst. Continue, Lord, to shower us with your abundance and even, Lord, to change our mindset. Lord, mababago ang takbo ng mga utak namin. Kaya namin kay kasama ka namin. Lord, mababago ang bansang Pilipinas. Lord, I declare, Lord, heaven responds to our prayer this morning. Lord, move in a mysterious way. Prepare the way for us. We will move according to your will, O God. Lord, kumilos ka, Panginoon. Kumilos ka, Panginoon. Prepare the way. Use us in a mighty way. Lord, habang mag-iikot kami this month, Lord, and to Lord, up to, Lord, in these coming months and years, Lord, be with us. And Lord, we thank you for the probation para magamit, Panginoon, para mabago ang bansang Pilipinas. Salamat, Panginoon. We bring back all the glory, honor, and adoration and thanksgiving. And God's people say, Amen and Amen. Hallelujah! Today, we learn that God moves on earth through His people, the body of Christ. That includes not only our time and talents, but also our resources. Offering and when we give our tithes and offerings, we are saying, Lord, use what you place in my hands for your kingdom. In Proverbs 3 verse 9, it says, honor the Lord with your wealth. So today, let us give with faith and gratitude, partnering with God and its word. Let's give! Hallelujah! Come on, continue to praise the Lord and thanks the Lord today. Hey! Nagamba sa kawalan pagpapala mo'y nagagaan. Di matatakot sa pangalan pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit pagkat ikaw ay mabuti. Come on and declare! Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aming pastor, hindi magkukulang sa bata. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw sa bata. At higit pa, sa lahat o pangangailangan, higit pa sa lahat o inaasahan. Wala nang ang aking hiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Di mangangamba sa kawalan pagpapala mo'y laging naan. Di matatakot sa panganib pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit pagkat ikaw ay mabuti. Oh, napakabuti. Oh, ikaw ang aming pastor, hindi mo kukulang sa bata. At higit pa ang biyaya mo sapat na. At higit pa sapat na sa lahat ng pangangailangan. Pa sa lahat ng inaasahan. Wala nang ang
all raise your hands as we declare the seven folds of blessing. In 3, 2, 1, go! I and my family will have an open heaven life. Blessing so great, I and my family can't contain. I and my family will have super abundant crops. I and my family are well guarded. I and my family will live in good health. Nothing will be wasted in my life and in the life of my family. My life and my family are such a delight, and nations will call us blessed and prosperous. As I apply the blood from the crown of thorns that speak authority, power, and dominion, and even freedom from toil, power to get wealth, money magnet, even unexpected blessing to be poured out, I declare today, Lord, that your people will experience kingdom life. I declare they will experience, Lord, financial freedom and financial breakthrough as I apply that blood. Raise your hands to receive the Presley blessing. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you shalom. Nothing missing, nothing lacking, nothing broken. Great wealth and favor after favor from the Lord be yours. And God's people say, amen and amen. Good morning, everyone. Happy Sunday. Thank you so much, Bishop Rod, for that powerful message about the kingdom this morning. And before the announcement, let us watch this video sa... Pwede makapanglingkod sa ta? Hi everyone, I'm Girlie Munana, one of the youth leader in the church, a working student, a business owner, and a PWD, person with determination. Sa una, ginabuli ko. I felt depressed. I felt alone, rejected, to the point na kauna-unan lang ko na mag-suicide tungod sa akong sitwasyon. When I was 2 months old, nasunog ang balay ug naapil ko. Niabot sa punto nga kailangan puton akong isa ka kamot aron ang kagaw dili mo kalat sa akong kasing-kasing. Nabago ang tanan kung naay gigamit ang Ginoo sa akong kinabuhi. At the age of 15, nakaila ko Ginoo. Ug didto na ako nasabdan nga naa pa day ko'y purpose ani nga kalibutan. Ug dili day aksidente ang tanan nga nahitabo to kay naay dakong plano ang Ginoo sa akong kinabuhi. Ug karon, grasya sa Ginoo, 8 years nang madasigong nangalagad, and I'm proudly to say na graduating na sa UM. Ug tungod sa akong pagpaningkamot, giintrasan ko ni Lord og yuta sa Manila. Aside from that, giintrasan ko niya og negosyo, tindera sa palengke sa kadlawon, estudyante sa adlaw hangtod hapon, ug youth leaders sa gabi. Taliwala sa mga pagsulay, libarog na malig-on na libadayon sa tawag. Wala na ko gihimong babag ang akong kapansanan na dili magpagamit sa Ginoo. Kung ikaw estudyante, negosyante o trabahante, wala mo kabalo sa estado sa imong kinabuhi karon, kung nakaya nako, kaya po nimo. Pwede ka gamiton ani nga henerasyon na modela og kabag-uhan. Dalaygon ang Ginoo. Wow, palakpakan naman dyan. So thank you so much for that powerful testimony. So for our announcement, if gusto ka ma-experience katong na-experience ni Girlie during the testimony, naatay pinaka-awaited na schedule this coming March 21, 2026. That would be our pre-divine appointment. Kana mahigayon sa Cap Grand Auditorium. So for all our house churches, mga bisita, no, under sa house church sa atong mga leaders, adto taani na time. And for our divine appointment, that will be this coming March 27 and 28. So iset na daan ang imuhang schedule. Next, Sunday worship service schedule will be still here next week sa RMC Gym. So please refer na lang dira sa ato ang screen. And HSU, still this afternoon, ato ang klase diri sa Holy Spirit University. And of course, ato ang Created to Lead book available ni Sagawas. Mao ni atong ginagamit sa leadership group meeting weekly.
So it is available outside. Grab yours now. And for last and but not least, male ushers is hiring. So if you are gusto ka maging part sa usher ministry, please refer to the announcement diha sa screen. So that's all. Thank you and shalom.